May isa pong kwento, minsan daw po ang Diyos gusto niyang malaman kung gaano nakarami ang mga masasamang tao sa mundo. Kaya pinatawag po niya itong si Angel Gabriel at sinugo niya sa mundo, sabi, bilangin mo yung mga masasamang tao. Kaya lumipad po ang anghel mula sa langit, pumunta sa mundo, binibilang isa-isa yung mga masasamang tao. Wala man pong isang araw, bumalik itong anghel sa Diyos. Nagre-reklamo, pagod na pagod. Sabi, Panginoon, ang dami pong masasamang tao. Nagsawa po ako sa kakabilang. Sa Pampanga lang po, ang dami na. Pumunta pa po ako sa Bulacan, sa Laguna. Napakarami. Napagod po ako sa kakabilang. Lupay-pay na po ako. Tingnan nyo naman yung aking pakpak. Pawis na ako, sabi po ng anghel. O sige, sabi po ng Diyos, ang gawin mo para maging mas madali yung iyong trabaho, bilangin mo yung mga mabubuting tao. Pero pagkatapos mo silang binilang, bigyan mo sila ng sulat dahil dun sa sulat, meron akong mensahe, meron akong sorpresa sa kanila. Ginawa po nitong anghel, bumalik sa mundo. Binilang yung mga mabubuting tao. Nagumpisa po sa Laguna, sa Maynila, Bulacan, nakarating po ng Pampanga, dito po sa parokya. Napakakaunti lang po ng mga mabubuting tao. At bawat nabibilang po niya, binibigyan po ng sulat. Tanong ko po, nabigyan po ba kayo ng sulat? Hindi po. Ala, anong ibig sabihin yan? Buti pa po ako, nakatanggap ako ng sulat. Gusto niyo po makita? Meron po. Gusto niyo po ba malaman kung ano yung pinapasabi ng Diyos? Opo, hindi po. Secret. Pero sa totoo lang po, kung tandaan niyo, mahirap matukoy sino ang mabuti at masamang tao. Habang nagpapatuloy ang buhay natin, habang hindi pa tapos ang iyong kwento, habang nandyan pa rin ang oras, ang panahon, ang mundo, ang katotohanan, halo ang mabuti at masama. This is the life that we live. This is our existence that we must embrace, that we must accept, that it is a mixture of both good and bad. There is no pure good, there is no pure bad. At hindi aalisin ng Diyos yung kala mong masama. Bakit? Kasi baka ikaw na kala mo mabuti, baka kasama ka. Sino ba sa atin dito ang masasabi niya mabuting mabuti siya? Di ba wala? Kahit naman ang pinakamasama, tandaan mo may pamilya pa rin yan. Kahit na yung nakagawa na karumal-dumal na kasalanan, may nagmamahal pa rin dyan. Amen? Hindi aalisin ng Diyos ang masama kasi baka pati ikaw nakala mong mabuti ay maaalis din at mawawala dahil hindi ka rin purong mabuti, may kasamaan ka pa rin. Ang magandang tanong, ano ang gagawin natin sa gitna ng kasamaan? Hinayaan ng Diyos na tumubo, sabay ang mabuti, ang masama, ang trigo, ang masamang damo. Tatlong bagay po ang gusto kong maalaala nyo. Number 1, never judge. Iwasan nyo ang maghusga. Dahil ang nakikita nating tao sa panlabas na anyo. Pero hindi mo alam kung ano ang nasa puso ng bawat isa. Itong mga alipin ng Panginoon sa kwento, gusto na nilang alisin yung masamang damo. Pero bakit hindi pinaalis ng Diyos? Kasi ang damo at ang trigo magkamuka. Mahirap makilala, makilatis. Kung hindi talaga lalaki at hahayaan mo pagkatapos nilang mabunga, diyan mo lang malalaman sino talaga yung tunay na mabuti, sino talaga yung tunay na masama. Habang hindi pa tapos ang panahon, habang nagpapatuloy pa ang ating buhay, huwag kang maghuhusga. Hindi mo alam kung ano yung pwede pang magawang mabuti ng isang tao. At tandaan niyo po ito, that when you judge, you start to hate. And when you hate, you get angry. And when you get angry, you suffer. Hindi niyo po napapansin yun? Pag naghuhusga ka, tandaan niyo po, kamumuhian mo, aayawan mo ang tao.
Pag meron kang pagkamuhi, meron kang galit, at pag meron kang galit, diyan ka nagdurusa. Kung gusto mong maging magaan, payapa, masaya ang iyong buhay, number 1, alisin mo. Please do not judge. Huwag mong huhusgahan yung mga tao na nasa harapan mo. Huwag mong huhusgahan yung iyong karanasan na pangit, na masama, na hindi maganda. Dahil hindi mo alam, yung binibigay ng Diyos sa iyo, may magandang balik yan. Minsan po yung mga tao, kala nila suplado ako. Kaya yung mga iba ayaw lumapit sa akin. Mukhang stricto si Father. Pero alam niyo po, sabihin ko ito sa inyo, ha? Madalas, yung mga mukhang suplado, mababait yan. Opo, yung mga mukhang mababait, matakot po kayo dyan. May masamang balak yan. Di po ba? Bakit nagiging mabait ang isang tao sa iyo kung hindi meron siyang gusto? Di po ba? Alam niyo po ba sa Amerika, napakaraming serial killer, mamamatay tao, nang re-rape? Nung nahuli na po nila, pinakita nila yung mga picture, ang gwagwapo nila. Yun pala yung sikreto ng mga serial killer. Dahil pag magandang lalaki, yung mga babae, ay gwapo, ay mabait. Niyaya, di ba? Mukha namang gwapo. May masama palang balak. Tingnan niyo po. Dahil dun sa paghuhusga natin sa labas, may malaki tayong pagkakamali. Ginuumpisahan natin ang paghuhusga natin sa iba. Do not judge. You may never know. The thing in your life, the person in front of you can actually help you, is actually good. Amen? Pangalawa, grow. Lumago ka. Mamunga ka sa gitna ng masama ng iyong nararanasan. Di ba? Meron po tayong kasabihan, bloom where you are planted. Paano tutubo ang isang halaman na bubunutin mo sa lupa? Di po ba? Kaya nandyan sa lupa yan, kaya hinahayaan mo na nakatanim kasi gusto mo na tumubo, lumaki, mamunga. Ganyan din ang isipin mo. Pag may nararanasan kang masama, sinasabi mo, baon na baon ka na sa utang. Sinasabi mo parang ikaw ay nilibing na baon ka na sa iyong lungkot. But never try to see life as being buried. Di ka binabaon ng Diyos. Tinatanim ka ng Diyos. At kaya hindi ka pa kinukuha ng Diyos, hindi ka niya binubunot o inaakay kasi naniniwala siya, malakas ka, kaya mo. At naniniwala siya na kaya mo tumubo at mamunga. At hindi ka makakapamunga kung walang masama o pangit na nakapaligid sa iyo. Kamukha sa halaman, kailangan niya ng fertilizer. Ano yan? Dumi! Di ba ba? Ang isang halaman, kailangan niya ng gabi, dilim. Kung puro na lang liwanag, ano mangyayari? Matutuyo ang halaman. Mamamatay ito. Napakarami sa atin gusto nila ng komportableng buhay. Subukan mo maghapon, humiga ka lang. Ano mangyayari sa'yo? Sasakit ang katawan mo. Kung palagi ka lang natutulog, tandaan niyo po, nagpra-practice na kayo para sa kamatayan. Amen? Gusto mo ng komportableng buhay? Anong gawin niyo? Bumili kayong kabaong. Komportable ang kabaong. Huwag ka nang umalis doon. Ayaw niyo naman, hindi po ba? Because remember, in mistakes, we learn. In adversity, we become strong. Kung hindi ka magbubuhat ng mabigat, hindi ka lalakas. Hinahayaan ng Diyos ang masama sa iyong buhay. Pinapalakas ka niya, naniniwala siya na sa bandang huli, magtatagumpay ka. Magtatagumpay ang kabutihan na tinanim niya sa iyo. So, whatever you are experiencing now, galit ka man sa iyong asawa dahil matigas ang ulo, nahihirapan ka financially, may sakit ka, matitigas ang ulo ng mga bata, pasaway, grow, magpatuloy ka, and be happy. Amen? Third and last, be patient. Magtiis ka, magtiyaga ka. Dahil kung hindi ka marunong magtiis, magsasawa ka, mabibigo ka, at susuko ka. Ang mga nagtatagumpay, yun yung mga matiisin. Yan yung mga matyaga. Ang mga matatagumpay, hindi naman yan yung mga matatalino, yung mga mayayaman. Nagtatagumpay ang isang tao dahil kaya niyang maging matatag sa gitna ng masama. Maging malakas sa gitna
ng sakit at bigat ng buhay. Amen? May napakaganda pong kwento. Nung minsan daw, merong isang ibon na lumilipad sa gitna ng bagyo. Nakita siya ng isang halaman. Kinausap ang halaman kung pwede ba siyang huminto, manirahan doon sa kanya. Dahil napakapangit ng panahon, baka siya'y mapagod, mabasa lalo ang kanyang katawan, baka siya'y mahulog at malunod sa tumataas na tubig, sa baha. Ito pong puno, ni-reject siya. Sinabihan, hindi, umalis ka dito, sabi niya. Galit na galit po itong ibon. Sabi niya, napakasama naman na halaman nito. Nakikiusap lang naman ako. Mag-isa na lang nga ako, hindi pa niya ako matulungan. Lumipad po yung ibon at nakakita pa ng isang puno. Nakiusap po doon sa puno at pinayagan, pinapasok sa kanyang mga tangkay. At siya po ay naproteksyonan dito po sa ulan. Pagkatapos po ng bagyo, lumabas yung ibon. At nakita po niya, bahang-baha, napakataas po ng tubig. At sa kanyang paglipad, nakita po niya yung unang puno na kinausap niya na nakakover, balot na balot sa tubig, wala kang makita sa kanya. Dito po naiintindihan nung ibon ano ang dahilan bakit tinaboy siya, bakit nireject siya, bakit hindi siya tinanggap nitong puno. Kasi kung doon siya kukuha ng salilungan, kung doon siya papasok, papatulong, malulunod siya, mamamatay siya. Tingnan niyo po, minsan yung mga masasama, kala natin na nararanasan natin, para din sa'yo yan, para din sa kabutihan mo. Magtiyaga ka, huwag kang titigil, dahil ibibigay din sa'yo ng Diyos kung ano ang mas makakabuti sa'yo, makakapagbigay sa'yo ng tunay na tuwa at kapayapaan. Paano natin malalabanan ang masama? Hindi tayo ang mag-aalis ng masasama sa ating buhay. Tandaan mo, ang Diyos lang. Pero sa harap ng mga pangit, hindi maganda at masasamang karanasan at mga tao sa ating buhay, tandaan mo, una, huwag kang maghusga, manatili kang lumalago, mamunga ka, grow. Kahuli-hulihan, magtiis ka. May panahon din na ibibigay ng Diyos sa iyo kung ano ang karapat-dapat sa iyo. Mabuti ka, umiral ka, mamunga ka, hindi ka pinapabayaan ng Diyos, tinutulungan ka niya, binabasbasan, at ito ay ang ating pasalamatan sa Kanya ngayon at magpakailanman.